Sa inilabas na ponensya ni Associate Justice Marvic Leonen, nakasaad na ibinasura na rin ng Korte Suprema magyang ikatlong cause of action sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ang sabi pa ng Presidential Electoral Tribunal, kahit pa pagbigyan nilang ipawalang bisa ang mga boto sa 3 probinsya sa Mindanao na siyang hinihiling ni Marcos, may indikasyong mananalo pa rin si Robredo. Tinutukan niya ni Joseph Moro. Nung ibasura ng Presidential Electoral Tribunal noong Pebrero ang electoral protest ng natalong vice presidential candidate na si dating Senador Bongbong Marcos, sinabi noon ng kanyang kampo na hindi pa kasama sa desisyon ang tungkol sa kanilang third cause of action laban sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. Ito yung humihiling ng annulment ng mga boto sa Lanao del Sur, Maguindanao at Basilan dahil daw sa malawakan dayaan. Pero sa inilabas na kopya ng ponensya ni Associate Justice Marvic Leonen ngayong araw, malinaw na nakasaad, dismiss na rin pati ang ikatlong hiling ni Marcos. Nabiguraw kasi si Marcos na patunayan si Robredo ang pasimuno ng mga inirereklamong irregularidad sa eleksyon o patunayan na nangyari nga ang sinasabing dayaan, kaya dapat daw itong ibasura. Hindi raw binanggit ni Marcos kung paano nangyari ang sinasabi niyang terorismo, karahasan at pananakot o kung paano nito naapektuhan ang takbo ng eleksyon. Hindi nga raw niya naituro kung saan saang presinto ito nangyari. Kung tutusin, sabi ng PET, dapat daw noon pa na-dismiss kaagad ang protesta ni Marcos sa ilalim ng Rule 21 ng Presidential Electoral Tribunal. Ito yung nagbibigay ng gabay sa summary dismissal ng election contest, kabilang na ang kakulangan ng forma at sustansya. Gayunman, para raw mabigyan ng due process ang dalawang partido, dininig pa rin daw ng PET ang bawat argumento. Pero sa pagsilip pa lamang daw sa reklamo ni Marcos, salat daw ito sa detalye, puno ng paulit-ulit at generic na aligasyon at kulang ng critical na impormasyon. Pinuna pa ng PET na sa ilang parte ng petisyon may mga blankong bahagi, indikasyon daw ng kakulangan ng mga importanteng detalye. Hindi raw trabaho ng tribunal na punan ang mga detalye na bigong ilagay ni Marcos. Sabi pa ng tribunal, si Marcos mismo ang pumili ng 3 pilot provinces kung saan sinasabi niya may mga irregularidad sa eleksyon, ang Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Pero matapos daw bilangin muli ang mga boto sa mga probinsyang ito, lumaki pa nga ang lamang ni Robredo na ayon sa PET ay kumpirmasyong siya talaga ang nanalo ng eleksyon 2016. Sabi pa sa desisyon, dahil bigong patunayan ang kanyang kaso sa 3 pilot provinces, hindi na raw pwedeng igiit ni Marcos ang annulment o pagpapawalang bisa ng election results sa Lanao del Sur, Maguindanao at Basilan. Kung talaga raw kumbinsido si Marcos tungkol sa kanyang mga alegasyon sa mga nangyari sa botohan dyan, dapat ito raw ang nilagay niyang pilot provinces. Sinuri pa rin naman daw ng tribunal ang resulta kung i-annul man ang boto sa nasabing mga probinsya at may mga indikasyon nagpapakitang lalamang pa rin si Robredo kahit pa ang hinihinging third cause of action ni Marcos. Sa kanilang komputasyon, lalamang pa rin si Robredo na mahigit 15,000 votes kahit pa ipawalang bisa ang mga boto sa 3 probinsya. Dagdag ng PET, ang pag-annul ng boto para sa pagka-vice-presidente sa eleksyon 2016 ay maglalagay ng pagdududa sa pagkapanalo ng iba pang nationally elected officials tulad ng presidente, mga senador at mga party list representatives. Kaya nga raw dapat maging sobrang maingat sa paggawa nito dahil sangkot nito ang malaya at patas sa pagpapahayag ng kagustuhan ng nakararami. Sabi pa sa ponensya, ang karapatang bumoto ay nasa puso ng bawat demokrasya. Ang mga resulta ng eleksyon hindi raw dapat mabahiran ng mga pagdududa ng mga kandidatong hindi matanggap ang pagkatalo. Lahat ng nakaupong maestrado sa PET bumoto para sa pagbasura ng electoral protest ni Marcos. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sinusubukan ng GMA News sa makuhang panig ni Marcos sa desisyon ng Presidential Electoral Tribunal.